So mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, ituturo ko sa inyo kung paano i-check kung meron tayong parasitic drain sa ating sasakyan, okay? So simulan na natin to mga paps. So mga paps, ano ba yung parasitic drain? Yung parasitic drain, ito yung palaging napapansin nyo na nalolobat or nade-drain yung battery nyo. Halimbawa, na-check nyo yung alternator nyo, bago naman battery nyo. Patay naman lahat ng accessories, pero palagi pa rin nade-drain yung battery nyo. So dito sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano i-check kung meron tayong parasitic drain. Kung nag-check kayo kung meron parasitic drain, kailangan natin ng tester, okay? So yan, gagawin natin, ilalagay natin isa, yung black dito sa ground. Yan, tulad ng ginawa ko. Tapos yung isa, eto, imbis na ilagay ko rito, ilalagay ko dito sa 10 ampere. Yan, yan, ilagay ko yung pula sa 10 ampere, okay? Tapos iset natin to sa 10. Yan, meron naman settings yan dito, yan o 10. So, dun tayo sa amperes. So, iset natin yan sa 10 amperes. Okay? Tapos, gagawin natin dito, tanggalin natin yung negative terminal ng battery. So, tanggalin natin yung negative terminal ng battery. Ayan. Tapos, eto, yung negative nito, probe, ilalagyan natin ito dito. Okay? So, ilalagyan natin yan dyan. Lagyan ko lang ng harang. So, negative, ayan. So, yung negative nito, yung galing sa tester, pupunta yan dito sa negative terminal ng battery. So, ito naman, ilalagay ko dito sa wire na to. Okay? Ito yung nakakonect na wire sa negative. Okay? So, ilalagay ko lang to dito. Tingnan nyo. So, ayan siya. Pakita ko setup. Okay? So, ayan. Ito yung negative. Tapos yung isang probe nandito sa pinaka-wire niyan. Yan. Itong wire na to, ito yung nakakonect sa negative terminal. Yan. So, nakakonect yan. So, makikita nyo mayroong reading yan. So, mga paps, ang nakakuha nating reading dito ay 0.01. So, 0.01 amperes yan, di ba? Ang acceptable reading nito, dapat patay lahat ng ng ilaw, aircon, sarado, pintuan. Ang acceptable reading nito ay 0.03. Hindi dapat siya tataas ng 0.04 pataas. Kasi pag tumaas yan yun doon, posible na mayroon tayong parasitic drain. So, tignan nyo gagawin ko mga paps ha. Paano kung halimbawang may parasitic drain tayo? Pakita ko sa inyo mga paps ha. So, ito mga paps, pinapakita ko lang sa inyo to ha. Halimbawang kinunik nyo yan, tapos may nakuha kayong value na mataas, 0.03 pataas. Tapos nun, hindi naman naka-on ang sasakyan, patay lahat ng ilaw. Ibig sabihin nun, may parasitic drain yan. Nakita nyo, meron yan 3.76 ampere. So, ibig sabihin yan, merong kumukonsumo or may gumagamit ng battery. So, paano natin ito troubleshoot yan, mga paps? Turo ko lang sa inyo to. Ito, pinapakita ko lang sa inyo para kahit paano may idea kayo kung ano gagawin yung troubleshooting. Kung meron kayong nakuhang value niyan, kahit patay lahat ng accessories yung sasakyan nyo, naka-off naman ignition nyo, ang gagawin yung diskarte sa mga fuse box. Check nyo yan. So, ito. So, ang gagawin nyo ngayon mga paps, tatanggalin nyo isa-isa yung fuse at aalamin nyo kung anong fuse kapag tinanggal nyo, magbabago yung rating yan. Yung babalik sa normal na na value nyan. So, ayan. Isa-isahin yan. Isa-isahin nyo para malaman nyo yung problema. So, ito. Halimbawa ito. Ignition, wala namang nagbago. Sa susunod, sa audio, tingnan ko sa audio, wala pa rin nagbago. Yan. So nakita nyo nangyari, may nagbago. So ibig sabihin, etong fuse na to, yan, yung linya ng fuse na yan. Ano ba yung linya ng fuse na yan? So ang linya ng fuse na yan, eto, tail lamp. So, tail lamp. Kita nyo yan. So, yung fuse na to, kung ano yung mga connection ng fuse na yan, etong tinanggal ko, yun ang i-check nyo. Okay? So, sa kaso nito, etong fuse na to ay nakakonect sa tail lamp. So, mga paps, yung ginawa ko kanina, dinemo ko lang yun para makita nyo kung paano mag-troubleshoot ng may parasitic drain sa ating sasakyan. So, ang gagawin nyo lang, kapag na-setup nyo na yung tester at saka sa battery, tanggalin nyo isa-isa yung fuse. Kung merong mataas na value dyan, halimbawa, lagpas na sa 0.03 yung amperahe nyan, bunutin nyo isa-isa yung fuse. Kapag nabunot nyo yung fuse, tas nagbago, bumalik sa normal na amperahe, yung linya ng fuse na pinagbunutan nyo,
Doon kayo mag-troubleshoot, doon kayo mag-check. Sa sample ko kanina, sa tail lamp, i-check nyo baka may mga problema sa wirings, okay? So paano mga paps, hanggang dito lang yung video ko. Sana kahit paano itong video na to nakatulong to in case na meron kayong parasitic drain or nalolobat yung battery nyo, kahit good naman ito. So paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganitong basic na video. Huwag nyo kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.